Okay, good morning. So, unang-una sa lahat ay Merry Christmas. Pero, December 24 pa lang. So, mamayang hating gabi ay Christmas na. So, kanina nag-harvest na ako. So, kumuha na ako ng 10 peraso dyan para i-deliver. Yan, 10 o 6, tapos 4. Para i-deliver dun sa isang client na nagpa-reserve. Yung isa pang nagpa-reserve ng 10 peraso, inaantay ko pa kung tutuloy ba siya or hindi. Pero kung hindi naman, pupunta lang naman yan dun sa mga sinusuplayan natin. And ito pala yung napansin ko, ito yung palagay ko is mga uod to. Kasi nung last time nabanggit ko sa inyo may mga uod dyan. No? Ayun, oh. Ayun, ito pa nga malaki na. Oh. Laki na niya. Ewan ko kung uod nga. Pero mukhang uod na hindi. Pero ito inubos nila. Oh. Lagay niyo uod dyan. Anyway, ito yung next in line natin. So after nito, actually, meron pa dun eh. May malalaki na dun. Hindi kasing laki nito eh. Kaya hindi ko lang alam kung anong batch ba yun. Nagka gulo-gulo na yung batch ko eh. So, ayusin natin sa sunod. Ang na-monitor ko maayos, itong batch 36, yung 4 dot, tapos isa dito. Yan yung batch 36 natin. Yung batch 35, hindi ko na alam kung tama pa ba yung ginagawa ko or kung nasan. Or baka ito yung kabatch niyan. Baka nga ito, dalawa yon, tsaka yun. Baka yun talaga ang batch 30. Hindi, wala na yun nandun eh. Nasa yung isang batch. Ay, ayusin ko na lang for the next year. So sa ngayon, ayun na nangyari. Ito yung nakita akong damage. Hindi ko lang alam kung may uod pa dyan. Pero hopefully, ito na lang ang i-disturb niya. At saka sana tapos na para hindi na lumala yung damage. Pero ito kasi yung isang issue ko sa, hindi naman issue, magandang issue kasi itong pula na to. Yung laki oh. Parang palagay ko 38 or kahit 35 days, pwede mo na siyang i-harvest eh. Basta magkaroon tayo ng market dyan, palagay ko madali namang magtanim na lang ng isang plot para dyan. Kasi yan, sobrang laki na yan. Sobrang solid na yung makakabili niyan. Pero anyway, ngayon mag-harvest pa ako ng 3, tapos antayin ko pa yung 10, mamaya ako magko-confirm. Pero may matitira pa naman dyan. Ngayon, sinabihan ko na rin yung mga sinusupplyan ko na short on supply. Pero banggitin lang nila sa akin kung kailangan nila ng lettuce. Kasi ayan, meron pa talagang pasobra. Pero ayaw ko lang kasing sagarin na mangangako ako tas wala naman ako maibibigay. So, syempre priority ko pa rin yung personal customers ko. And tuloy-tuloy pa rin naman yung supply natin. At inasahan ko rin naman yung ibang sinusupplyan ko is magbabakasyon. So, ayun. So far, inaasikaso ko na yung iba pa natin gagawin. At nung last time pala, nag-deliver ako sa complex. Nakita nila na, kasi may bibigyan ako ng basil. Nakita nila yung basil ko. So, bala ko ulit gumawa nun. Pero doon natin ilalagay. Magkakaroon tayo ng setup doon. Siguro every month, magtatanim tayo ng 6 na basil, 2 sweet, 2 Thai, tsaka 2 lemon basil. Every month yun. Ilalagay lang natin sa net pots. Ayun o, yung net pots. Ilalagay lang natin sa polybag. Ayun, katulad nung nasa tanglad natin. Tapos, yung tanglad, gagawa rin tayo ng ganyan every month. Then, ang bala ko is yan, pag ganyan na sila kalalaki, pwede natin ibenta kahit 20 pesos yung tanglad, tas 50 pesos naman yung mga basil. Pero pwede pa nating i-level up yan, yung mas malaking pot ko. Yung ginamitan ko ng, basta yung pot ko na 4 inches, kasi ito nasa 2.5 inches lang yung polybag natin. Yung 4 inches, pwede natin ilipat doon and i-upscale natin. Yung basil lang, yung tanglad malamang hindi ko nagagawin ganun. Yung basil lang, tapos yun, after pag nailipat mo na doon, good as na siya for 100 pesos na siya yung mga ganong pots. So mga parang culinary herbs, ganun yung mangyayari natin. Hindi ko lang sure makapagtanim ako ng iba pang culinary herbs, pero ganun yung setup na naisip ko. Hopefully gumana. Kung hindi, well, nice try, kumbaga. Ayan. So, almost complete na rin naman. Pakita ko pala sa inyo itong natin. Ito, nalagyan ko na ng tubig yung 3. So, kailangan pa ng 2 dyan para mailipat ko na yung
seedlings ko na nandun sa bahay. Kasi for transfer na siya today. Pero baka hindi pa umabot. Baka siguro tomorrow. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. So ito. Ito yung batch 36 natin. Yan, batch 36. Pero ano na yun January na yung harvest niyan. Kaya hindi ko maisip kung ano nangyari sa batching ko. Talagang hindi na nasunod ng hindi, ito pala siguro ito yung batch 35. Ito batch 35. Okay, tama na. So malamang tama no, 35 36, 35. So 34 33 yung batch 33 yung harvest ko, ibig sabihin. So to check ko na lang mamaya sa bahay. O, kasi yung batch 34 alam ko ano pa yun 90 pieces pa yun Anyway, ayusin na lang natin next year. Marami palang langgam pala dito. Ano kayong gagawin ko yan sa mga langgam? Ayun, so yun lang. Wala naman masyadong kakaibang updates. Pero ayan, nakikita nyo 4 na. Then itong mga nandito, puro 1 by 1 na lang siguro yan. Yung magkakasize, ayun yung 1.2, ililipat ko doon. Tapos gagawin natin na isang net na lang sila. Tapos improve na lang din ko na lang siguro yung ano nila. Yung ganito. Ewan ko, parang ganun yung nasa isip ko. Para mas maganda, mas madaling ayusin, mas madaling i-harvest siguro. Palagay ko lang Ayun lang naman. So, yun lang. That's it. So, Merry Christmas and Happy New Year. So, hopefully, na-start nyo na yung mga dapat yung start kung gusto nyo mag-start ng ganito. Thank you. See you next year. Bye-bye.